tayo po hinahamon ng Diyos na maging masibag sa ating maglilingkod na ginagawa sa Kanya. Amen? Amen. Masibag ka ba na maglilingkod sa Panginoon? Amen? Amen. Siya na eh. Amen? Amen. Kaya malakas siya, may magpapay na. Ang ating topic ay ang tamang motibo sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Marami sa ating mga kapatiran na malayo ng nilagay. Marami sa ating kapatiran ang gumigising ng maaga para makasamba. Marami sa ating kapatiran ang nasa misyo, ibig na magpahinga, sumasamba. Lahat tayo ay may magandang motibo o alaman ng ating motibo basta mahalaga masipag ka sa Panginoon. Amen? Pero ito mga kapatid, ano ang iyong motibo? Bakit ka naglilingkod kay Jesus? Kasi ayaw ng Panginoon na masayang ang iyong kasibakan, masayang ang iyong malayong ng galingan, masayang ang iyong sakripisyo sa paglilingkod ng ginawa mo sa Kanya. Dapat maging tama ang iyong motibo sa Panginoon. Sapagkat sa iyong motibo, yan ka, kapanahin ng Panginoon. Sa iyong motibo, yan ang magiging dahil at hindi tuguin ng Diyos ang iyong panarahan. Motibo. Ano motibo mo ba ito nandito? Ano motibo mo ba ito nagising ka na maaga para maglingkod sa Panginoon? Malayo ang pinagagali mo, pero pagkatangkas na nagsasakripisyo para sa mga balito. Sayang naman, kung tayo galing sa malayo. Sayang naman, kung tayo gumigising na maaga. Sayang naman, kung nagsasakripisyo tayo tayo mo niya. Kasi sumasabatan, pero ang sayang kung mali ang iyong motibo sa paglilingkod. Dapat maintindihan natin, ano ba ang paglilingkod sa Panginoon? Ano tamang motibo? Sapagkat ang tamang motibo mo sa paglilingkod, sinisiguro ko sa inyo, pagkaparaan kayo ng Panginoon. Amen? Amen. Motibo. Meron niya mga nakakalungkot na kapatid dito. Bato-bato sa akin, tamaan mo po. Bakit? Kasi meron ba niya nakapakasipag? Saka sa numasipag eh, ako bilib eh, pag nakamakanta sila. Ang tanong ng misanis ko, ano kaya ang motibo ng nakamakanta sa harapan natin? Kasi minsan, maganda ang kanilang performance. Maganda ang mga kinakanta. Pero ang tanong, anong ginagawa mo? Pagkatapos sa pagsamba? Ang ginagawa niya ba ay nakalulungkot sa Panginoon? Hello? Pero mahusay mo, basta mo mahusay mo? Makanta, kumakanta. Masiman sa Panginoon. Kaya ang tanong, anong ginagawa ng tao ito pagkatapos na maglingkod, sumamba, at magkakanta sa mga haramihan? Tama kaya ang ginagawa? Ano ni mga kapatid? Lahat tayo pwede matuso. Sapagkat nasa laban tayo eh. Amen? Totoo po yung mga kapatid, hindi tayo exempted sa makulit ng tukso sa buhay na ito. At ang tukso, mga kapatid, ito ang nagmamaksak ng ating pananampalataya. Alam niyo kung pipiliin, mas gusto ko magsubok. Bakit sa magsubok? Ang Diyos tumumusan sa iyo. Sa tukso, sino nang tumumusan sa iyo? Hindi Diyos. Diablo. Amen? Kasi gusto ng Diablo, magkasama ka. Alam niyo mga kapatid, sabi ko rin, hindi tayo accepted. Ano man ang tukso na dumating sa ating buhay. Ako, may tukso ko. Nag-arasa, bisan nag-arasa ako kailangan. Pero bago ako gawin ng mga bagay na yun, iniisip ko, sino kaya maapektuhan kapag kumuha ko na ganun kasalanan? Hello? Dapat ikaw na gumagawa ng kasalanan. Isipin mo, sino ang maapektuhan sa ginagawa ko ito? Ako masaya. At tanong, ikaw kay pamilya. Pasya. Hello? Dahil mga kayo.
magpasalamat ka. Di ba ako, hindi ko pa nalimutan yun. Hindi ko pa nalimutan, natabi ko mga restoration ko ni Doktora mga Mendoza, yung siya na nag-imisyo sa China, sa India, daw siya na natisira sa mga merketo. Ulitin ko na sa Ibarra, naging marina sa atin. Habang nagkalakas si Dr. Macarpino sa India, saan daw siya nasa ilang misinero, nakakita siya na isang merketong na nagkukuhay ng lupa. At habang nagkukuhay, dugung-dugo ang kanyang kamay. Sinabi ni Doktor sa merketo, ikaw ay hindi nasasaktan sa ginagawa mo na yan. Dugung-dugo na kami mo, hindi ka pa nasasaktan. Alam niyo, sabi ng merketo na ito, Doktor, kami po merketo, wala na akong pakiramdam. Kaya ito, hindi na nakakatato sa mensahe nito. Hindi ka nasasaktan, hindi binuksan na dyan sa puso mo. Ang ibig sabihin, merketong na ang parang paramdam. Hello? Masakit, di po ba? Na, sino ba magtutuwid sa atin? Sino ba magtutuwid sa ating mga kamalian? Di ba, Panginoon? Sino ang gagawin ng Panginoon? Ay, mga kamalian. Kapag gumawa ka ng kamalian sa mundo dito, hindi lang mo ikaw ang pahiya. Ang Kristo na iyong pinadala. Amen? Amen. Si Paul na, amen? Amen? Amen. Yeah, balik pahiya na. Mga kapatid, anong motibo ba ka nagilingkod? Para ba makita ng uusay ka? Para ba makita na ikaw ay masipag? Para ba makita na ikaw ay aktibo sa gawain? Anong motibo ba nagilingkod? Kaya ang Panginoon, dapat itama mo ang motibo mo sa buhay. Pag ikaw nagkamali, eh magtado ang pamilya. Dahil pagkatapos sumamba, kung naman ang pinagagawa mo, hindi ka maligim sa Panginoon, ang dami yan. Kung pagkatago mo ang tao, ang mo ang Diyos, hindi mo pwede pagkatago niya. Pero, sa mga totoo sinabi ng Panginoon, kung ano yung kinalim mo, siya mong aanihin niya. Kaya mga kapatid ko, may laban na gawa ko sa puso ko, alam niyo, ano ko iniisip? Unang Panginoon, makagawa ka ng pamilya. Magandang iglesia. Ano ang sasabihin sa akin ng iglesia? Ano sasabihin sa akin ng pamilya ko? At nagiging sa lahat, mananagot ko sa Diyos. Masaya na ako. Sabi kita mo na rin. Alam niyo, mas norte dito. Magkasagritan yan. Pero, tandaan nyo, ano ang kamalian? Hindi mo kukulangan ng kabutihan sa buhay. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, masakit. Hindi madali. Kapag ang sabi ng Panginoon, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang makapanaya sa inyo. Amen? Amen. Anong motibo, kapatid? Gumigising ng maaga. Anong motibo mo at sumasamba ka tungkol ito? Anong motibo mo bakit siya sa mismo araw naman na mamay ka na sumasamba ka ba? Anong motibo mo mga kapatid? Checkin mo sa sarili mo. Kung mali ang motibo mo, sayang lang ang paglilingkod ng ginagawa. May kapatutulog ka naman, nakapagpagay ka pa. Amen? Kesa sigaw ay sumasamba, naglilingkod na mali ang motibo. Ano ang tamang motibo mga kapatid? Unang punto, kaya ka sumusunod sa Panginoon dahil mahal mo ang Diyos. Pero, kaya ka naglilingkod sa Panginoon, mahal mo ang Panginoon. Yan ang tamang motibo. Kaya ako naglilingkod, kaya ako naman naglilingkod, sumusunod sa iyo. Kahit na malayo ang pinanggalingan ko, kahit ako pwede gumigising ako na maaga, gusto ko sumamba. Anong dahilan ba't ko ginagawa ito? Anong motibo ko? Ang motibo ko, mahal ko ang Diyos. Amen? Amen. Dapat mahal mo ang Diyos.
mo, yan ang tamang motibo. Kaya mo ginagawa to. Dahil mahal mo ang Panginoon. Matthew 22:37. Kasama mo papasok mo. Matthew 22, verse 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa mo ng buong pag-iisip mo. Kaya sabi, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ang buong isipan mo, at ng buong kaluluwa mo. Yan ang hinahanap ng Diyos sa tamang motibo. Sino ba kinikot ka na pag-nalikot ka? Kaya ka nagilikot ang motibo na mahal mo, Panginoon. Ang tanong, mahal di ba ang Diyos? Amen. Totoo? Amen. Baka hindi. Baka iba lang kita. Amen. Baka naman ito, paano mo gagawin yun? Bakit ito, Panginoon? Amen. Bakit mo, ang ibrahim na. Mahal ng Panginoon? Amen. Dapat mahalin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat lahat na mabuting bagay, maging masamang bagay, ay galing sa Panginoon. Amen? Para sa mga kapatid, walang masamang bagay sa akin. Lahat ng bagay sa akin, mabuti. Kaya masama, kaya mabuti, kaya biyaya, kaya pagpapalo. Lahat yan, lahat yan, lalo yan na magamahal sa akin ng Panginoon. Bakit mo na mahal ng Diyos? Bakit na niya? Amen? Ano sabi ng Biblia? Ang mapagmahal na magulang, marunong pumalo o dumisiplina. Saan lang na? Kapag ang alam, hindi mo mayamalo. Hindi mo mahal na ako, kami kakamali. Bakit hindi mo nakagalita? Hindi mo mahal na ako. Sabi mo, basta mahal ko yan. Tama mahal mo, pero ang paraan ay magkamahal. Mali. Ang tamang pagkamahal, pinamahalahanan mo, kinakagalitan mo, sinasabihan mo, ako na po, ba't di mo hindi mo nasabihan at pagawa ng bahala ka sa ginagawa niya mali. Sabi mo, mali yun. Mali mo, tumali mo, pati. Ang Diyos, didisiplina tayo. Pag tayo nagkakamali, nakakaraman tayo ng pagpalo. Ako mga kapatid, tapos na pagkamalo sa akin ng Diyos. Tapos na pagkamalo sa akin ng Panginoon. Ano naranasan ko ngayon? Yung hapdi ng palo. Kasi palo, natatapos yan eh. Gawa naman, nagalit sa paloy mo. Siyempre may isang ulo, pagpaloy niya pag nagkamali siya. Pero yung hapdi, yung sakit, patuloy na naranasan na yung mga ganun na nakita ng mga kapatid. Tapos na ako sa pagpalo ng Diyos. Pero yung hapdi at sakit na naman pa. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos sa pagkaturo sa akin. Kaya sino mo tapos na? Pero, ba't ka na tahimik? Ano mo problema? Napatawa ko, para sa iyo Panginoon? Tapos na bang pagtutulong sa inyo ng Diyos? Hindi pa. Habang tayo nabubuhay. Ang pagtuturo ng Panginoon ay nagpapatuloy sa atin. Tandaan niyo mga kapatid. Kaya ang Diyos, hindi pwedeng matapos ang kanyang presensya sa atin. Kasi iba, akala nila, naborn again ako. Sa langit ang punta ko. Amen. Magkamana ng mali. Akala nila, ang Diyos, tapos sa kanila, hindi. Ang Panginoon, nakikita ka sa kasurong manda ng mundo. Ano ng Panginoon kung nasaan ka? Ano ng Panginoon pinagagawa mo? At isa lahat mga kapatid, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen? Amen. Pag nawala ka na ng takot sa Diyos, tandaan mo to, titigas ang puso mo. At ikaw ang pinakawag ng Diyos sa mundo nito. Amen? Yung mga kapatid, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong lakas mo. Amen? Amen. At sabi niya, kaya kung gusto mo sumunod sa Panginoon, dahil gusto mo, letter B, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Unang 1
1:5:3. Pwede ko ibasa mo. Unang 1. Ito po sinasabi. Unang 1:5:3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay ang pagtupad ng kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Amen? Kaya mo sinusunod ang Panginoon ng kanyang mga utos dahil inihin mo ang Panginoon. Kapag binabag mo ang kanyang utosan, ito na ako. Yan ang magpapakita na hindi mo inibigin Diyos. Amen? Amen. Hello? Meron mga anak na napastan na sa magulang na hindi sumusunod sa kanyang utos ng mga magulang ay sabi, bakit kita? Mahal mo ko, ano gagawa mo? Kung mahal mo ko, susundin mo ang aking utos. Amen? Amen. Ganyan ang hinahanap ng Panginoon. Kaya mo sinusunod ang utos ng Diyos, ang malig mo, dahil iniibig po siya. Amen? At sabi ng Biblia, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Kaya ba nahihirapan na sundin ang utos ng Panginoon? Sino nahihirapan sa inyo? Taas na gawin. Sa madalis sa wala na taas sa gamay sa madalis sa nila. Nagagawa kayo. Amen? Hindi mo nagagawa. Hindi mo sa Diyos. Bakit? Kasi may banal na Espiritu tayo eh. Na siya tumutulong sa ating kahinaan sa buhay. Amen? Kaya sabi ng Biblia, hindi mahirap sundin ang utos ng Diyos. Kaya kung nahihirapan, namumuhay ka sa laman. Amen? Kung namumuhay sa laman, ibig sabihin niya, hindi mo iniibig ang Diyos at hindi mo maaaring sundin at nagiging mabigat sa iyo ang utos ng Panginoon dahil namumuhay ka sa laman. Kaya mahirap. Amen? Kaya mga kapatid, yan ang tao mo dito. Kaya mo gusto sundin ang utos ng Panginoon dahil mahal mo ang Diyos. Ulitin ko lang, hindi mahirap sundin ang sinasabi sa akin ng Panginoon. Let us see. Kaya ka nagiging sa musunod dahil mahal mo ang Panginoon. First John 4:16. Una ko pag-decision. Si Bob, siya nung lumabasa, si John, may bago. First John 4:16 po. Sabi po ito, nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayo nananalig sa katotohanan ito. Amen! Ano sabi nito? Nalalaman natin at pinapanaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero, alam nyo, ikaw ay buhay pagkagising mo. Ikaw ay ingatan pagkagising mo. Ikaw ay nakapunta, nakakawis araw-araw kung saan ka magaling na nandun na magiging ng Panginoon sa'yo. Dapat nakikita mo yan eh. Kasi, pagpasi araw-araw ganyan na nangyayari, hindi mo naman sila napakatagaan yan eh. Pero kung hindi pag-aaralan, ba't ka nakawin ng maayos? Ba't ka nakapunta ng maayos? Sino nagiging sa'yo? Di ba ang Panginoon? Pero, Amen. alam niyo mga kapatid, ito kilala niyo si Dr. Willie. Di ba kilala si Pastor Willie, yung magusin na doktor. Alam niyo, nakakatura. Nagtuturo ng kalusugan, nagtuturo ng tamang paraan para humaba at tumusunod ang buhay. Hindi niya alam na kailangan tamang paraan siya. Kaya maraming nabigla, maraming nalungkot. At ang isa nakita ko, kasi minumagdador ko sa YouTube ko kanya kalusugan. Alam niyo mga kapatid, kung si Dr. Willow, hindi na pa-therapy, nag-keyboard, hindi mo na keyboard therapy, buhay mo siya ngayon. Ano
Ano nakasama sa'yo? Ay, sa aking pag-aaral sa aking pag-website niya. Napagkasal session na, itinigil ng doktor. Bakit? Hindi na kaya ng kanyang katawan. At dalawang session ng chemotherapy, nasabi na ito, nagkaroon ng komplikasyon ng kanyang katawan. Kasi matanda na siya. At saka hindi naman siya malusog. Hindi naman siya mahila. Pero ang aking mag-aaral, bakit itinigil ng doktor ng chemotherapy sa session? Kasi nagkaroon ng komplikasyon sa dalawang therapy na ginawa. Di ba namatay? Hindi naman dapat kung hindi ka napa-therapy, buhay ito eh. Amen? Hello? Hello? Amen. Hawak natin buhay mga kapatid. Ito na meron ako sa kanila. Pero siya meron siyang bayaw na meron cancer. Stage sa baka. Bayaw niya ito ha. Ngayon, ang ginawa itong kanyang bayaw, dinaraw niya yung kanyang bayaw rin. Yung kanyang bayaw may sakit, dinaraw niya. Kasi may cancer, stage 3. Binigyan niya ng advice. Binigyan niya ng ano, yung malakas ang loob. Sa madali salita, binigyan niya ng advice. Ito na ang lingkod. Ay, hindi niya alam. Siya pala may cancer na rin. Stage 2. Pagdating niya sa lingkod, sumasakit yung kanyang lingkod. Nagpasulit ito ko. Pina-check up. Kasi libre na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ang sabi ng doktor, kamuha may cancer ka, stage 2. Isipin mo, dumano ka sa bayo mo na mayroong cancer. Hindi mo na may cancer na rin pala. Mga kapatid, gusto na nakakapagod tayo. Ako, nakatayo ko rin, hindi ako may cancer na rin ako. Pwede ko alam. Handa ko, gusto ko sa mga sitwasyon. Hindi ako nagayabang. Kundi, ang alam na nangawakan. Yung mga salita ng Panginoon. Amen? Amen. Para pala natin ng Diyos. Nawa ko lang mangyari niya, mga kapatid. Tayo mabangkat ang ating buhay. Amen? Sabagat, meron ka mong plano ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya mga kapatid, itama mo ang iyong motibo sa pagkikot at number 1. Kaya ka nag-ibig ko sa Panginoon sa susunod. Tamang motibo dahil iniibig mo ang Panginoon. Amen? Amen. Pakalawang punto. Ano ang tamang motibo na yung magsunod? Ibig ng Diyos na luwalhatiin mo, bigyan ng paraan siya sa buhay mo. Amen? Ang tamang motibo, ba't ka naglilingkod? Ibig ng Diyos. Para ngalan mo siya at bigyan mo siya ng karawalatian sa iyong maglilingkod na ginagawa. Ba't ako naglilingkod? Gusto mo na wala ako na sa buhay ko. Amen? Amen. Ba't ako naglilingkod? Gusto ko mabarangalan siya. Hindi sa sarili ko. Amen? Hindi sa kasibagan. Kaya ako naglilingkod, yun ang aking motibo. Yun ang dapat naging motibo natin lahat. Na kaya ka naglilingkod, ibig ko parang ng Diyos. Hindi parang makita lang ng membro. Hindi parang makita mo girlfriend mo. Hindi makita mo nililigawan mo. Hindi parang mapansin ako ni Pastor. Kasi magwala ako ito, pupunta pa ako ni Pastor. Hindi, maling motibo lang mga kapatid. Amen? Kaya dapat naglilingkod sa Diyos. Ibig mo siya ng parangal at kalawalatian dahil sa kanyang ginawa sa buhay. Yan ang isa niya sa tamang motibo mga kapatid. Kaya kung hindi yan ang motibo mo, zero ka sa buhay mo. Sayang ang pamilya ko din ginagawa mo. No, mga kapatid, nakita natin ang tulong ng motibo natin. Sabi sa Matthew 5:14 to 16. Pakibasa na. Tala mo po. Matthew 5:14-16. Kayo ang inaw na sanlibutan, ang isang bayan na nakatayo sa ibabaw
ng isang bundok ay hindi may tatago. Ang hindi rin ang pinapangisan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng takalan, kung hindi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Ang lumiwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong amang nasa langit. Amen. Ano sabi dito? Kapatay ko sa mabuting balita, Biblia. Tutunayan ko ako. Ganyan na kami. Amen. Ito na sabi. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lusog na natayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsindi ng ilaw na naglagay dito sa ilalim ng takalan. Lalim, inilali ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kaya hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ano? Asan-asan naman, no? Paliwanagin niyo yung ilaw. Saan? Sa paano pamamagitan ng mabubuting gawa at magandang halimbawa. Sa ating muna sa ating samayan at tanong, nanunwala ba ang Panginoon sa buhay mo sa araw? Baka dito ka naman matwitch, ha? Baka dito ka naman matulog araw ng linggo. Baka pag-linggo ka, panag ka na ang sungay, nakalubog. Pag-ibig ng lunes, unti-unti. Hello? Dapat, sa araw-araw, nanunwalahati ang Diyos sa buhay mo upang makita ng mga tao ang pag-ibig at kapangyarihan ng ating Panginoon Hesus sa ating mga buhay. Amen? Amen. Mga kapatid, tayo na ay pinangalan ng Diyos. Pero, dati, alitin ko ng kasalanan. Dati, wala tayong kapangyarihan ng mga tagumpay sa tukso sa mundo. Lagi tayo, ano na lang tayo hindi Kristiyano. Lagi tayo tao sa tukso ng ating kapaligiran. Tukso na naman. Tukso sa mga kasalanan. Lahat, lagi tayong tao sa mga ang lahat ng mundo ay nasa natin tayo hindi ba Kristiyano. Ngayon, ginagawa na ng palataya. At ako naniniwala mga kapatid, ang isang Kristiyano ay laging tagumpay! Amen! Amen! Ang tagumpay! Ano ba ang sabi ko ako sa Rose? Sino ba magiginiwala niya sa pag-ibig ng Diyos? Ang kamatayan ba? Ang magigirap ba? Ang gutom ba? Ang kawalan ba? Ano ba bakit hindi pwede magiginiwala at ang sabi ng Panginoon lahat yan ay kaya natin pagtagumpay. Amen? Amen. Pinahangpan na ng Panginoon. Pinahangpan na tayo ng Diyos. Ang Panginoon ang sakripisyo para sa atin. Hindi madali ang ginawa na sakripisyo sa atin ni Jesus. Mga kapatid, iyong mapulay-pulayan. Sinampar siya. Sinutok siya. Ipinako sa krus. Sinaksa sa tagiliran. Para lang yun yung mga bagay na mahirap na yun. Dapat sa atin lahat yung mga kapitid tayo mga kasalanan. Pero ang ginawa po ito, sinakripisyo niya ang kanyang hindi para sa atin. Kaya mga kapitid, ano yung hanapan niyo sa iyo? Sa araw-araw na yung buhay, amen? Marwalhati ang Diyos sa buhay mo, sa trabaho, sa eskwelahan, sa ama, sa batahanan, sa kapaligiran. Dapat ang Diyos ay nanunwalhati palagi sa ating mga buhay. Amen? Kapag ganyan yung buhay, ito sasabihin ko, itatayo mo, hindi na ng Diyos sa
Amen? Ano nasa ng puso mo? Mamaayos mo sa bayan mo? Ibigin mo siya. Ano nasa ng puso mo? Makatapos sa pag-aaral? Ibigin ng Panginoon sa bayan. Ayaw ng Diyos na ating buhay dito para buhay taga-mundo. Ano ba taga-mundo? Pag nabigo, nag-alasing. Pag nabigo, nag-asabu. Pag nabigo, nag-awala na. Hindi tayo ganun mga kapatid. Ako, magawa ng portrait. Maraming mga karanasan mga pagsabok sa buhay. Maraming tukso akong kinahulugan. Di ba sa ikinubay ito sa inyo? Naging amin ako sa maniwana. Sino? Kasi nawala pa siya mo. Sino na ako mga kapatid? Pero ko doon, Corinth D. Amen? Pero mayroon ako yung araw. Meron rin ogoy o na. Ang ipila namin mga kapatid, moga doon. Lagi moga doon, para production. Ang Pilipinas. Kami yun sa namin kinuha yun. Nagkaibigan ako na ang kanyang kaibigan ay stewardess. Alam siya, kinuha yung moga doon. Sa Hong Kong, ang ginagawa naman, binibigyan siya, binibigyan ng mga adik. At isa sa akin, kaibigan na kapatid doon. Kaya ako nakatingin ako ng moga doon. Volume 5, volume 10, natingin ko natin. Marami. Kaya nga, mag-iisip ka. Sabi ko, Panginoon, ang aking buhay ito, nagwili ko sa aking putik. Bakit? Ang putik, pwede ko rin panamba. Ako, ang buhay ko, hindi pwede panamba. At mamahaw ang aking bagay. Kaya Panginoon, salamat o Diyos. Sapagkat nilingap ko ang ginit ko na magiging panahon. Amen? Amen. Mga kapatid, ito sa ating hindi ko. Pinapakalan ng Panginoon, mga kapatid. Huwag mo lang balikan ang masamang nakataan sa iyong buhay. Sa pagkakang binalikan mo yan, mapapahama ka. Pero, mapapahama ka, kapatid. Gusto mo mapapahama ka? Pero, walang gusto tao mapahama. Lahat gusto magtagumpay. At ang tagumpay, para lang po muna kay Jesus. Amen? Amen. Nagiging gusto na lang ako. Kasi ano naman kapatid, ang CPM, ang pakalabang pamilya ko sa buhay. Ako lang, ang aming tahanan. Pakalabang, ang CPM, kapatid, huwag ka nang bumalik na dati mo nagkakaroon. Talo ka niya, Panginoon. Talo ka niya, mga kapatid. Hindi ka makatagumpay. Amen ka mga kapatid. Paliwanagin ko ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. Sa ganon, ang kalorte yan ay may paiglan sa ating Panginoon Heso Kristo. Amen? Amen. Preso ko sa Bisaya ni Noel. Ang ganda ng Bisaya ni Noel Perez. Kaya ako ng Perez. Walang mayatang pinagawa. Ang ganda ng Bisaya niya. Sabi niya, dumadaanan tayo sa mundo dito. Hindi naman tayo sa mundo. Amen? Amen. Talagang ikaw patigil dapat ang buhay mo bilang sa tao tagalagi, hindi taga-mundo. Amen? Ano sabi sa letter A, gamitin mo ang katawan upang maparagalan ang Diyos. Unang Korinto 6:20. Kasi siya, si Q. Kilala niyo ba si Q? Pero, kilala si Q? Gusto niyo makilala? Alam niyo po, alam sino po, alam sino nagbigay ng ibon? Alam sino? Si Jerome. Alam niyo ako sa hospital, hindi ako magsasalita. Lahat ng aking sasabihin,
Wait letter. Iniisip na sa akin isa. Kaya ito si Q. Bante ko ito eh. Bawal siya magpante si Q eh. Sabi sa akin, Pastor, A, B, kaya sumawag na Q. Sabi na thank you ba? Ako ba naman? Ako ito mag-isip na sa Q. Kaya sabi ka nawalan. Pero, kaya natawa ko lang. Amen. Alam niyo mga kapatid, ang maraming ginawa sa buhay ng isang tao. Alam niyo mga kapatid, ito si Jerome. Di ba sabi ni Jerome, masabatay ko sa kanya ng ulan. Totoo po yun. Kasi si Jerome, ito mga kapatid, kung tawagin ka ng kanyang pena, buti king pasay. Kasi payat siya nung araw eh. Kaya ito naman sa ito, maganda to. Yung bata yung sa closure pa rin ako. Pero ako, kasi tinabat ko, ano ba gusto mo dito na eh? Hindi na gusto. Tinato ko yun! Ano mga kapatid? Di na po, di na. Archie. Ano mga kapatid? Ano nangyari kayo? Pagpatan niyo mo kasi ito na siya na yung Archie. pagpatan niyo mo kasi mas maganda mo kasi dati. Mas maganda mo na yun. Siya ang sinaging mo ni Anderson, sino yun? Gerard Anderson. Alam mo si Ethel? Kapatid nyo? Ay nila sa okay ba? Okay ba? Okay ba? Kasi ano nyo kapatid? Talagang kapag ikaw nasa mano, magawa ko talagang itsura ng tuwa mo. Kaya marami dito, ko nung hindi na ano mga lalaki ito? Ang mga lalaki, habang tumatanda, kumukunta itsura. Kasi example ko sa inyo, si Big Shoto, nung bata, ano itsura? Pagpagod. Pero may itsura, bibili, pagising. Kita ba si Dopey? Di ba, marami, kasi kanya po mga lalaki, habang kami, nagagaling ko maganda na lang kami. Ang mga babae, habang tumatanda, napakit. Bakit? Kasi kung sumiso, madaling may stress. Kamay pa, kaya, ano meron ko na maya. Kaya ito na-ares. Kaya, ano sabi ko? Asa sabi dito, ating katiwanan niya. Gamitin mo ang nagkatapat para umahan ka ng Diyos. Unang Korinto 6:20. Bago pakibasa, unang Korinto 6:20. Chapter 6, verse 20. Sapagkat binili kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang mamahalan ng Diyos. Ano sabi niyan? Binili ka ng Diyos sa malaking halaga. Hindi ka makakilala buhay mo kapatid. Pero, kaya kapag ako masama at parang hindi ko na kaya yung namin hapdi ng paano sa akin ng Panginoon. Ang sila dahil ito, pero ito lang mo nakakatulong sa mamasang buhay. Ako kapatid, tatapos na ang 70, 72 na ako bilang at ngayon ko na sabi niyo kapatid, hindi ko kinahiyan ako magiging 71. Sabagat maraming mga tao, 50 pa lang, patay na. Amen. Yung asawa ng Biblia, binili ka ng Diyos sa isang malaking halaga. Sabat na halaga, kung hindi mag-aaral, hindi ka ang nagdinala ng buhay mo. Pero, dito tayo din ng Biblia. Nandiyan ba kayo? Amen. Ano mo sa ba? Tapos na, gusto na sabihin na. Amen? Tapos yun, gusto na, gusto na, ginagawa ko na yun. Ano ba? Ano yung pag-ibig? Ito lang, ginagawa ko. Kasi nagawin ko eh. Kaya buwan dito eh. Kasi wala ka sa ginagawa. Wala ka sa condition. Kaya may sakit pa nga ako. Hindi ka.
Bigyan magkano kami, marunong na. Kaya na marunong na eh. Kapag nilasitan ako, at sabi ng mga tao, mas mahal ang tubo sa tantunan. Kaya pag-mention na ano ako, nagtatapon yun. Kaya naman ako, hindi ako emotional. Ako nagtinig ako, pero ang tao na muna sa puso ko. Kaya sabi ko, lagi naman, batay tubo, lagnat, sipon, ulo, daba. Bakit hindi na pangyari ng batay? Pero ating balikan ito, unang Corinto 6:20. Ito ko sa akin, sabi niyo. Ang sabi dito, binili kayo sa malaking halaga. Kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang Mapagalaman ng Diyos. Pinili ka ng meron buhay, kapatid. Pero, hindi ka ba nagagana na ikaw ay binili ng Diyos? Kaya sabi ng Biblia, yaman binili ka ng Panginoon para kanan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Maging mabuti pa ito. Kaya may connection ito sa sinabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Amen. Mga kapatid, uulitin ko lang. Hindi ikaw ang nagigano. Hindi asawa mo. Hindi ang magulang mo. Hindi sino man ang pinala mo ngayon mo. Ang nagpinala mo siya. Sino? Si Jesus. Na naman sa Diyos. Para sa ating mga kasalanan. Amen. Yan ang kaunti mo. Namalwalhati mo ang Diyos mo. Let us see. Ibig mo malwalhati at maparaan sa buhay. Ibig mo malwalhati at maparaan ang Diyos sa buhay. Kaya Ephesians 1:3 at 16. Ay siya pa mata mo. Ay mata mo. Efeso chapter 1 verses 3 to 6 and also sabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikain ng sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Amen. Ito rin mo. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Amen. Bakit hindi mo Lord nandiyan sa buhay mo? Yung mga ginawa mo noon. Ano ang ginawa ng mga sa atin? Hindi mo tayo pinapatanap. Pinili ka ng Diyos. Pero, sino mo gano'ng kabuti pag sa buhay natin? Ba't hindi mo siya pinagkarangalan? Ba't hindi mo luwatin ang kanyang pangalan? Amen? Ang sabi ng Biblia, hindi ba diniligyan ang mundo? Wala ba mundo? Napatalaga ka na para sa kanya. Amen? Amen. Mga kapatid, kung ating pagpuli po tayo, ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, wala kang maaaring dahilan para magkasama. Ano, nasa ng laman? Sakit lang yan. Amen? Kapag gano'n, nasa ng laman? Lumang sa Diyos. Humigang tulog at ang presensya ng Panginoon. Kikira sa buhay mo para magkakapagyan. Amen? Kapag hindi mo ginawa yan, ikaw rin ang magtunos. At dahil sinabi ko ito, ang Diyos hindi na mababiro. Kung ano, inasik ng tao, siya yan. Siya yan, ano? Amin natin yan.
Kaya sabi ko siya, malina ako pag ako gusto ko magkasala. Iniisip ko ang iglesia. Iniisip ko ang aking mga anak, ang aking pamilya. Iniisip ko mga tao na sabihin sa akin. Amen? Sayang. Ang tagal-tagal hindi na yung Castillo, hindi pala bato. Buhang. Kaya mga kapatid, gawa ang iyong Diego Castillo ay bato at nakabawang na may isang pundasyon ng pagkakas. Nasa ganoon, hindi matiba ang iyong Castillo ng ginawa. Mga kapatid, isip mo, ano ba ito sa Panginoon? Hindi mahanap. Sa iyong asawa, sa iyong mga magulang, sa iglesia, sa Panginoon. Kaya mga kapatid, laman lang yan, lilipas yan. Hello? Lilipas yan. Ako ka nasa po sa lilipas din yan. Kaya mga kapatid, luwalatin mo ang Diyos sa puno sa ganyan, ginawa sa iyo. Kwento mundo. At ang tamang motibo. Panagalan mo ang Diyos. Ano man ang iyong pagigikot na ginagawa. Ba't ka nagigikot sa Panginoon? Ipon mo talaga siya. Na Panginoon, ito ginagawa ko hindi para sa akin. Hindi ko ito ginagawa para mag-pinarasikat ako. Hindi. Pag ganyan ang iyong motibo, mali. Kaya dapat tama natin. Kaya ang buwan sa Panginoon. Dahil ang lahat ng ginagawa mo, ano man ito ginagawa mo? Hello? Ay para. Amen. Ang sabi sa Colossus 3:23-24. Boy, bakit? Colossus 3:23-24. Ano man ang iyong ginagawa ay iyong gawin ng buong puso na gaya lang sa Panginoon na hindi sa mga tao. Yamang iyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Ano sabi diyan? Ano man ang iyong ginagawa. Nagkaturo ka ba? Ng Sunday school? Lumaawit ka ba dito sa ating President Worship? Ano man ang ginagawa mo yung relation ito? Ano sabi niya? Gawin mo ito para sa Panginoon. At ikaw ay tatanggap ng pero, ba naman mga kapit? Ang motibo ng iyong paglingkod, hindi ka ninumahan. Kaya, ito na lang sa illustration. Ito, alam na nila, ito, ulitin ko lang ito. Alam ito, marami, ulitin ko sa mga nila. Meron isa yung nag-mission sa Africa. Ngayon, sa haba ng kailang makinig ko, tinawagan siya ng kanyang manita na umuwi na ng Amerika. Kasi nasa Africa siya. Masusundan na ba ako? Amen. Pero, kaya habang siya nasa barko, biyaya pa pag-Amerika, kasi ito nangyari ko mga 18th centuries, hindi ko gusto na aeroplano, nag-forward ko pa. Pagdating sa Pierre, mula galing sa Africa, nakita niya, sa Pierre, meron mga banda ng Moscow. May mga sundalo na nakaparada. Sabi niya ba, nalaman ba Panginoon? Hindi mo nakaibutan ang aking Panginoon. Pinaganda mo ako ng banda ng Moscow. Pinaganda mo ako ng mga sundalo. Tonto siya, may konti. Meron mo ba sa isang tao? Yung parang ang nakasabi niya, Presidente ng Amerika. Kaya may banda ng Moscow. At saka may mga sundalo na doon. Di ba hindi para sa kanya? Di ba para sa Presidente ng Amerika? Natutugan na nagpapakanan. Narunod siya. Sabi niya, para ko sa akin. Hindi ko na. Akala niya kasi, yung mga tao na ganda sa kanya, yung mga tao na doon, para bigyan siya ng pakanan. Kaya nakuha niyo ba ng mensahe? Hello? Nakuha niyo ba? Pero mo sa bao? Amen.
Hindi na tayo nakaabot ang anak. Amen lang naman tayo magbigay. Amen! Amen. Akala niya sa kanya yung badal ng Moscow. Akala sa kanya yung masagaro na paralayo pala sa presidente ng Amerika nakasabay na barko. Kaya nalungkot siya. Alam niyo, nag-usapan ko sa kanya. Huwag ka malungkot. Kung kinalimutan ng tao na ikaw pala nakal. Ako, hindi ko pwedeng kalimutan ang mabuting gawa ni Kirasa. Amen? Amen. Alam niyo mga kapatid, nagkakapuso mo. Bakit? Hindi niya nakatabagot kundi sa kanya. Pero ang Diyos ang gusto sa kanya. Mga kapatid, meron mga ganyan sitwasyon sa buhay natin. Kung minsan, hindi na muna, hindi na mapansin ang ating mga ginagawa. Akala natin, wala nakakakita. Hindi ka, mga kapatid, nagkakamali kayo. Ano man ang ginawa, ikaw na nagpatay ng veterador dahil wala lang tao dito na naiwan ng veterador na bukas, sinanan mo. Pero, Amen. at yan yung mahal ka sa Panginoon. Kaya mga kapatid, bigyan mo karangalan ang Panginoon sa buhay mo. Ano man ang ginagawa sa iglesia. Hindi para sa iyo, kundi para sa Panginoon. Amen? Determine. Hinil ka ng Diyos para paglingkuran siya. Amen? Hinil niya ng Panginoon para paglingkuran siya. Unang Timoteo 1:13. Diyan ang pagkabasa. Unang Timoteo chapter 1, verse 13. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat noong una ay nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito, inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito ay kinakabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Amen? Hindi na maganda mga kapatid. Nahihinilan tayo ng Diyos. Mula ang tayo persecutor. Mula ang lumusita ng Panginoon. Para sabihin mo, parang hindi ko ba lumusita ng Diyos yan? Totoo, hindi mo lumusita ng Panginoon. Pero sa iyong pagsama na ginagawa, mali, kawin mo ng Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, sa kabila ng ating madilim na nakaraan, ang Diyos, hindi na ka pa rin para pinukulit siya. Di ba nakakatuwa pa ang mali? Amen. Kaya sa ating mga Kristiyan, hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mahalaga na ikaw marunong. Hindi mahalaga na ikaw matalino. Hindi mahalaga na ikaw mayaman. Hindi mahalaga na ikaw mahirap. Ano man na estado mo sa buhay, sino ka man, hindi na ka ng Diyos. Ang tayo naman ng partaya, sino magkakita natin? Kung ikaw barangay, tanong, barangay. Nabago mo nun, ito pa mali. Amen? Pero ito, ang pagkira siya, ang Diyos na buhay, ang Diyos na totoo. Amen? Amen. Walang ka natin ito. Letter C. Sa Diyos ka umasa. Hindi ka dapat umasa sa sarili mo. Ayan, umasa ka kaya. Kaya umasa sa sarili mo. Oo, umasa ka kaya. Enerhiya. Hello? Amen. Kapag umasa sa sarili mo, ulit ko umasa ka kaya. Enerhiya. Sino ka sa kaya. Ang buhay ng tao, ang ating lakas. Meron ka. Ang ating talino, meron ganan. Lahat sa mundo ito meron ganan. Pero kung kumasa ng Panginoon, ang Diyos, walang hanggan. Kawikaan 3, 5 at 7. Lord, ba? Kawikaan 3, verse 5 to 7. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa
sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya ng lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas ng iyong sarili mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Ano sabi niya? Huwag kang umasa sa sariling kaalaman. Huwag pag malaki na marunong ka, maaaring ka magkamali. Huwag mo mayaman ka, maaaring ka magbibigay. Ano man ang nasa iyo, magpasalamat ka Panginoon sa pagbibigay ka ng Diyos sa maraming talento. Pero yung talento na yan, gamitin mo para sa kanyang karapatian at hindi sa sarili mo. Kaya mga kapatid, ulitin natin sa Biblia, huwag kang umasa sa sarili mo. Amen. Huwag sa kalalasa. Sa Diyos lang, amen. Palakpakan na